Hello guys! Welcome back to my channel! My name is John. If this is your first time watching my video, please don't forget to subscribe. And ngayon, pag-usapan ulit natin ang ETIAP. Kasi marami nagtatanong dyan kung paano nga ba or sino yung mga pwedeng mag-apply or mag-enroll sa ETIAP. So ito guys, yung mga babanggitin ko is makikita din natin sa etiap.org na website or dun sa Facebook page. Umpisa na natin. So ano nga ba yung age na pwede dito? Mga pwede dito is 23 years old pataas. Yun yung age requirement. Kailangan din nakapagtapos ka ng high school sa old curriculum or ALS or K-12. And kailangan din tignan nyo yung TOR or Transcript of Records sa remarks sa ibaba kung ang nakalagay is eligible for tertiary education or eligible for college. Kung makikita nyo doon yung eligible for SHS or eligible for senior high school, hindi pa pwede. So, yun sa bagong curriculum sa K-12. So, kung eligible for senior high school, unfortunately, hindi pa siya pwede. Kailangan nyo muna mag-senior high school para makakapag-ETIAP kayo. Minimum aggregate of 5 years work experience locally and abroad. So, ibig sabihin yan, kahit hindi tuloy-tuloy or magkakaibang company, basta parehong field of specialization. Like, for example, ako dati, ESL or English as a Second Language teacher ako sa 51 Talk. Yun yung Chinese na company. And then, lumipat ako sa Anhup, Philippines. For Japanese naman yon. And then, lumipat ako sa Native Camp, another Japanese na company. So, tatlong magkakaibang company siya, pero same na work, ESL teacher. So, accumulated yon, siguro may 7 or 8, 7 ako sa Native Camp. So, more than 7 years na yon, yung accumulated na yon sa tatlong companies na yon. And then, next, kailangan, syempre, Filipino citizen. So, kung nagpalit ka ng citizenship mo, disqualified ka na. Importanteng isaalang-alang at non-negotiable. Hindi pwedeng mag-enroll sa degree na hindi konektado sa trabahong in-applyan sa ETIAP. So, again, kasi ang tinitingnan dito, kailangan relevant work experience. So, ako, ESL teacher ako before, kaya ang kinuha ko is Bachelor in Secondary Education, major in English. So, yun kasi, yung related dun sa trabaho ko. Let's say, security guard ka. And then, kung gusto mong mag-education, hindi siya pwede kasi hindi siya parehong field of work and course or dun sa course na kukunin mo sa school. So, kailangan related siya. And then, of course, kailangan din documented yung work experience mo. Kailangan may proof ka, may resibo ka na talagang nagtrabaho ka sa company na yon. So, ano nga ba yung mga proof na pwede? So, yung COE or Certificate of Employment. So, kung wala ka nun, alam ko pwede din yung mga SSS contribution or yung sa tax, pag-ibig. Yan. Pwede din yan. Ang alam ko pwede din siya. Pero basta, meron ka dapat resibo, meron ka dapat na proof na nagtrabaho ka sa company na yon. Kasi napakadaling, yung sa iba, di ba? Napakadaling pekein yung mga job na yan. Huwag natin gawin yun, guys. So, kailangan talaga legit, documented yung work experience mo. And now, tingnan naman natin yung mga trabaho, yung mga work na pwede nyo magamit sa pag-enroll sa ETIAP. So, ito, factory worker ng 5 taon or higit pa. So, again, 5 years yung minimum, 5 years or more. Lalo na kung ikaw ay supervisor na. So, yan, di ba? May mga factory workers tayo dyan na hindi nakapagtapos. Unfortunately, ngayon, pwede na ninyong matuloy yung pag-aaral nyo. And then, security guard. Yon, again, 5 years or more experience as a security guard. Lalo na kung naging supervisor ka na. And then, nursing aid ng 5 taon or more. At kung na-promote ka na rin. Then, yung mga nagtatrabaho sa restaurant and hotel, mga nagtatrabaho sa technical department, kung may sarili kang negosyo, yan, mga businessman, pwede din.
Kung nagturo ka na ng 5 taon or higit pa, pero hindi ka pa licensed teacher, pwede din yan. So parang ako, nagturo na ako dati, pero hindi pa naman ako licensed teacher. Naging supervisor ka na din sa work mo, let's say sa BPO or sa call center. Kung naging supervisor ka na or manager pero hindi ka pa pala nakapagtapos ng pag-aaral, yan, pwede mo tong ituloy para mas gumanda pa yung career mo, mas umangat ka pa, mas ma-promote ka pa. Yung mga nagtatrabaho sa BPO, yan sa call center. Marami akong kakilala dyan na mga nakatrabaho ko dati, mga hindi pa rin graduate. So ngayon, pwede nyo na mapagpatuloy yung pag-aaral nyo. Then, construction workers, or yung mga housewife, yan, pwede na din. Mga freelancer, or yung mga work from home. So yun, di ba, ang daming mga pwedeng mag-apply ng ETIAP or pwedeng mag-enroll para makapag-aral ulit at matapos yung pag-aaral nyo. And ito guys, again, nasa etiap.org lang ito. And dito, napakadali na dahil meron na silang pinoprovide na CV or curriculum vitae. So, dito, may sample na dito na pwede nyong gayahin. Pero, syempre, wag yung as in gayang-gaya ha. Dapat yung sa sarili din natin. Parang ano lang siya, guide lang. Dito may mga guide na din. And then, kung like for example, kasambahay ka and kailangan mo ng COE, meron din ditong sample COE na pwede nating gawin and then ibigay sa employer natin para mapermahan nila. And ano pa ba? Meron na ditong detailed functions and responsibilities. So yan, yung mga pwede nyo ilagay din sa mga curriculum vitae nyo. Meron na din dito. And kung kayo ay may sariling negosyo or kung freelancer tayo, pwede din kayong magpagawa ng certificate mula sa 3 or higit pang client. So yun, syempre kailangan ng proof. So yung mga client natin like kung nag-work tayo as VA or virtual assistant. So, pwede tayong gumawa ng COE or COE and then ilagay nyo na doon kung ano yung mga description ng job nyo and then papirmahan nyo na lang doon sa employer nyo para mas mabilis kayo makapag-provide ng COE. Yung mga na-attendan nyo na seminar, maraming seminar, di ba, sa LinkedIn. Yan, may mga seminar dyan, LinkedIn, sa TESDA online, maraming mga trainings tayong pwedeng makuha or mga webinars dyan, mga Facebook, mayroon din dyan mga nagbibigay ng mga seminars. Yun, kunin nyo lang, kolektahin nyo yung mga certificates na yon. Make sure na legit ha. And then, ano pa ba? Kung meron kayong mga nagawang project, so submit nyo yung portfolio nyo. And kung nagkaroon kayo ng mga awards, trophy, and medals. Ako dati, nung nag-aaral pa ako dati, kasi ako, member ako sa journalism, and then marami akong sinalihan na contest sa journalism. So, buti na lang na itago ko pa yung mga awards ko noon, or mga certificate ko noon. Pinasa ko siya dun sa school ko, sa Pangasinan State University. Kasi, that time, kinulang ako dun sa points 53 lang yung points ko, kailangan 60 points dun sa evaluation para makapasa ka sa ETIAP. And, ayun, yun yung mga dinagdag ko na mga training certificate ko. Nag-training ako sa TESOL training online. And then, yun nga, nakuha ko yung mga awards ko dati sa journalism contest. And yung mga iba ko pang awards, yung nag-aaral ako, yun, nahalungkat ko siya, pinasa ko siya lahat. Ayun, basta tiyaga lang tayo sa paghalungkat sa mga baul natin. Sa mga trainings and awards, any trophies or certificates na natanggap natin dati. Kasi lahat yan, meron siya mga specific points. For the pointing system, hindi ko po yan alam. So, basta ipasa nyo lang lahat ng pwedeng proof na nag-aral kayo or proof na meron kayong ganitong award or proof dun sa work nyo. Meron nga pinost sa etiap.org na Facebook page. Ang kapal nung mga certificates niya, yung mga sinan niya na proof, ang dami. Ako dati siguro mga ganyan lang. Tapos nagdagdag pa ako ulit, nag-send pa ako. Mga ganun siguro. So yan, paramihan ng mga pwede natin ma-submit na proof para mas dumami yung points natin at para makapasa tayo dun sa evaluation natin para makapag-enroll sa ETIAP. So yun lang guys. Thank you so much for watching. If you have any comments, questions, and suggestions, just leave them below. And again, please don't forget to subscribe. Bye!